Magandang gabi po sa ating lahat at nais ko pong i-welcome yung mga first-timers para sa ating event ngayong gabi. So para po dun sa mga nagnanais magnegosyo pero wala tayong sapat na kaalaman para gawin yon. At para dun po sa mga taong walang kapital para gawin ang isang negosyo, tamang-tama po kayo ngayong gabi dahil sa tamang environment kayo at marami po tayong matututunan. Now, bakit ko nasabi yun? Kasi ang guest po natin, matagal ko na pong naging kaibigan. Dati po siyang ahente ng gamot sa kumpanyang GlaxoSmithKline at na-promote po siyang district manager doon sa kanilang kumpanya. Matagal rin po siya doon, kaya lang nagdesisyon po siyang magnegosyo. Nagtagumpay po siya. Isa po siyang certified Ironman coach at nag-aral po siya, marami po siyang alam pagdating dito sa IT technology. At ang pinakamaganda dyan, marami po siyang na-inspire na mga pareho natin na gustong magnegosyo dahil kagagaling lang po niya sa Bolivia para magturo kung paano magtagumpay sa negosyo. So, mga kapatid, kung handa na kayo makinig, no? Meron kayong mga ballpens dyan, ihanda na ninyo dahil sigurado ako, pagkatapos itong taong itong mag-discuss kung paano tayo magsisimula ng negosyo at paano tayo magtagumpay, sigurado ako hindi kayo makakatulog kahit na may bagyo. So ladies and gentlemen, help me welcome yung aking matalik na kaibigang negosyante at nagtagumpay dito sa industriyang ito. No, let us all welcome my friend Mr. Stax Avellano. So take it away, Stax. The floor is yours. Thank you very much partner Osler, no? Si Osler po yung dahilan bakit po ako nagninegosyo ngayon, no? So gusto ko lang sanang malaman sa inyo kung nakikita niyo po yung aking slides. Pa-thumbs up po kung nakikita ninyo. Okay, thank you. Thank you, Alan. Thank you, partner Osler. So anyway, ako po pala si Stax Avellano. Ako po ay nandito sa Davao ngayon at may mga kaibigan po tayo na nag-promise kanina na a-attend, kaya lang nasa South Luzon, no? Binabagyo po sila ngayon doon. Maswerte po tayo dito sa kung saan man tayo ngayon, nakaka-access pa rin tayo ng internet at tayo nagsama-sama dito sa ating Zoom meeting. Salamat po at tayo po ay nagsama-sama, no? So ipagdasal din po natin yung mga kaibigan natin na nasa kalagitnaan ng bagyo ngayon, no? So anyway, yung ating pag-uusapan ko yon is about sa pagiging isang negosyante. Gusto ko lang tapusin, no, yung sinabi ni partner Osler na dati akong empleyado. Pag sinabing empleyado, talagang focus po ako naging empleyado, talagang yun lang pong ginagawa ko para sa aking pamilya. Ang aking ikwento ngayon, habang ako'y naging empleyado, ginawa ko pong itong negosyo na pwede kong ipagsabay. Kaya nga po yung aking title sa aking presentation ngayong gabi, ngayong araw, paano magkaroon ng second source? Build your second source. So gusto ko lang muna banggitin ay yung ating unang source ng income, which is for most Filipinos, talagang yung income natin galing sa sweldo. Wala pa po akong nakita na taon, every May 1, yan po yung Labor Day, na nagsasabi na talagang satisfied ako sa sweldo ko. Lahat po ng mga nakikita natin during May 1, Labor Day, lahat po ng mga tao makikita mo, puro reklamo na maliit yung negosyo. Alam niyo po ba ang minimum wage natin dito sa National Capital Region, nasa 570 pesos lang. May studies po na survey na dapat daw ang sweldo umaabot na ng 1,000 piso. Ibig sabihin, kalahati lang ng sahod mo sa ginagastos mo, yun yung natatanggap mo. So ano yung ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito, talagang hirap po pag tayo ay nagkakaroon ng kita galing sa sweldo. Kasi sabi ko kanina, wala pa po akong nakitang May 1 o Labor Day na nagsabi na napaka-satisfied ko sa sweldo ko, sa sahod ko. Lahat po, kadalasan, 99% halos ng mga nagtatrabaho magsasabi na kulang yung sweldo. Ano yung solusyon? No? Yun po yung ating pag-uusapan ngayon. Paano tayo makahanap ng solusyon? Now, gusto ko lang idagdag.
na itong nurse sa Manila, yung nurse po, pag sinabing nurse, talagang malaking sahod niya pag nasa labas. Kaya lang pag nasa Manila ka, Metro Manila, yung sahod pala ng private nurse, no? Private nurse sa private hospital, nasa 537 lang. So kulang pa rin. Imagine mo, nurse ka, nasa kalagitnaan ka ng COVID pandemic, yung buhay mo tinataya mo. Ang sweldo mo nasa 537 lang. Tapos, meron pong lumabas noong September 5 sa isang news feed dito sa 24 oras na ang mga guro po, ito yung mga heroes po natin, itong mga guro. Yung nanay ko po, isang public school teacher. Sila po ay talagang nagre-request na dapat umabot ng 30,000 yung buwan ng sahod po nila. So, lahat po ng sectors, no? From the labor group, nurses, mga frontliners, mga teachers, lahat po nagrereklamo na konti yung sweldo. Now, anong solusyon ang sinabi po ng ating gobyerno? Sabi pa ng gobyerno, ng Population Commission and Development, kailangan daw ng Pilipino magkaroon ng 2 hanggang 3 trabaho. Can you imagine? Hindi dagdag sahod ang sinabi ng POPCOM. Ang sinabi ng POPCOM, maghanap ka ng 2 hanggang 3 trabaho. Ang problema lang po, ang trabaho po ngayon napakahirap hanapin. Sabi pa ng Philippine Statistics Authority, bilang ng mga walang trabaho, tumaas pa noong Mayo. Ito, this year lang po ito. At noong buong pandemic po, 5 milyon po ang walang trabaho. So sinasabi ng gobyerno, magdagdag ng 2 trabaho, wala namang trabaho. At kung may trabaho, kakulang yung sahod. Now, ano yung solusyon? No? Ito yung napakalaking tanong. Napakahalagang tanong pala. No? Anong solusyon sa kulang na income ng mga nakararaming pamilyang Pilipino dahil sa sobrang liit ng sweldo? No? Anong solusyon sa tingin ninyo? Anong solusyon kaya ang ating makukuha? So ito, bago ko lang din nalaman. Maraming Pilipino na nag-aral, nag-graduate na, nagbalik uli sa eskwelahan. No? Nag-aral uli. Dahil akala nila, pag nag-aral po sila, mas marami po sila makukuha ang trabaho. Ito po lumalabas. No? According to Philippine Institute for Development Studies, 39% ng mga Pilipino na nagtatrabaho, overeducated. Overeducated. No? Marami po akong mga kakilala na napakataas ng pinag-aralan yung trabaho po. Kaya pong trabahoin ng high school graduate, kaya pong trabahoin ng senior high school. So overeducated, no? Kahit hindi lang sa Pilipinas, kahit sa labas, galing po ako ng Amerika, no? Marami pong mga kababayan natin doon, overeducated po doon sa trabaho nila doon sa Amerika. So ano bang solusyon? Mag-aral uli. Sabi pa ng POPCOM, maghanap ng 2 hanggang 3 trabaho. Alam niyo po, hanapin natin kung ano yung solusyon sa kulang na sahod natin. So gusto ko lang sanang sabihin po sa mga nandito ngayon, may 2 klase po kasi ang income. Ito, kadalasan po ng mga Pilipino, 90%, sabi pa ni Bu Sanchez, ang akala nila magtrabaho para magkaroon ng income. Kahit pa lumabas na ng Pilipinas, nagtrabaho pa rin para kumuha ng income. Hindi po alam ng 90% ng Pilipino, o alam man nila, kaya lang hindi nila ginawa, mayroon pong 2. Ang una po na alam ng Pilipino na karamihan, sabi ni Bu Sanchez, 90%, active income. Ito yung income na galing sa sarili mong pagod, galing sa trabaho, galing sa pagbebenta mo ng kung ano-ano, sideline, no? Uso po yan ngayon, online selling, active income po yun. Kaya lang, marami pong Pilipino na walang pangalawang income, yung passive income. Ito yung income galing sa kita mo sa negosyo. Ito yung income galing sa mga investment mo. So kadalasan po, alam natin, pag nag-aral po tayo, bagsak po natin, magtrabaho sa iba, active income po yung income natin. Kaya lang, bibihira lang po talaga, sabi ni Partner Rosler kanina, yung mga hindi nagnegosyo dahil walang pampuhunan, wala silang passive income. So ang solusyon po talaga, no, hanapin po natin kung ano yung solusyon. Now, meron po tayong 4 sources of income. May sinasabi po tayong left side of the quadrant saka right side of the quadrant. Yung left side of the quadrant po, ito po yung active income. Ito yung income galing sa pagiging isang empleyado. Ito yung income galing sa pagbebenta-benta mo ng mga souvenirs, ng mga ulam, no? Sari-sari store. Yan po ang self-employed na mga tao.
So pag employee po, mayroon siyang boss, mayroon siyang employer. Ang self-employed po, siya po yung employer. Siya mismo yung gumagawa ng kanyang pinagkakakitaan. Yung sa other side of the quadrant po, ito na yung passive income, yung income galing sa business. Ito yung income galing sa investment. No? Medyo iano ko lang konti, no? I-expound ko lang. Kadalasan po, maraming empleyado nagsa-sideline. Yung income po nila, active income pa rin. Kunti lang po yung mga empleyado na naghahanap ng pagkakataon magkaroon ng income na passive. Now, paikot-ikot lang po dyan hanggang hindi ka na makapagpahinga. Dahil sa dami mo ng trabaho, pagkagaling mo sa 8-hour job mo, mag-sideline ka pa, maubusan ka po ng oras para magpahinga. Pag wala ka ng pahinga, magkakaroon ka ng sakit. Pag nagkasakit ka, mas malaki po yung gagastusin. Now, ang solusyon po talaga, kung ikaw po ay nasa left side of the quadrant, ang solusyon talaga ay magkaroon ng income galing sa right side of the quadrant. Maghanap ka talaga ng opportunity. Makapag-business, maghanap ka ng opportunity paka-invest. Now, ano po yung mga pwede nating gawin, no? Sabi po, ito, i-share ko lang ito, no? Sa Amerika, akala ko ito yung the land of milk and honey. Sa Amerika po, wala pong tao doon na walang trabaho. Lahat po ng tao doon nagtatrabaho. Kadalasan, pag walang trabaho, humihingi ng tulong kung saan-saan. Pero dito sa Pilipinas, wala po tayong pwede mahinga ng tulong. Doon kasi may mga tinatawag na mga food stamps. Yung mga gobyerno, binibigyan sila ng pagkain. Kaya lang, yung mga totoong nagtatrabaho sa Amerika, ang average income kasi doon, nasa $12-25 per hour. So, abot po siya ng 2,500 per month. Kaya lang, ang laki po ng taxes sa Amerika. Halos kalahati tax na, 40%. Ang laki po ng renta sa Amerika, no? Itong $900 na renta sa bahay, maliit lang na flat ito. Yung sa ate ko po, mayroon siyang 2 kwarto, nasa $1,450 yung kanilang renta sa bahay sa New York. Sabi ko, halos kalahati ng sweldo pupunta sa renta. Yun po yung mahirap sa Amerika. Malaki yung sweldo, kaya lang napakalaki po ng cost of living. So naiiwan po $600. Ito na yung pagkain niya araw-araw, nasa $20 lang. Pagkain sa Amerika nasa 800 pesos to 1,000 pesos per meal. So tama po sinabi ng isang nagtatrabaho sa Amerika, sabi niya dito, I end up with nothing. Wala rin siyang naipon, wala rin siyang pera. So ano pong solusyon? Kahit pumunta ka pala sa Amerika, hindi rin solusyon. Now, ano yung road to financial stability? Dapat po, open mind po tayo. Dapat maghanap po tayo ng opportunity. Pag tayo empleyado, may sweldo, maghanap tayo ng opportunity magkaroon ng business. Kung tayo self-employed, ganun din po. Ang mga businessman po, nagdadagdag ng business. Tapos, ang mga investor, nagdadagdag din ng mga business. So, anong maganda? Ang maganda talaga is, marami kang source of income. Hanggang darating yung panahon, hindi mo na kailangan trabaho mo. Yung po nangyari sa akin dito sa ating negosyong pag-uusapan ngayon. Dumating yung panahon, after 4 years, hindi ko na po kailangan yung sweldo ko doon sa aking pinagtatrabaho. In fact, after 2 years po, hindi ko na kinukuha yung sahod ko. No? Kasi yung income ko dito sa business na ipakilala ko sa inyo ngayon, more than enough na po para buhayin ko yung pamilya ko. Marami pang sobra. So, nagugulat po ako sa mga kasama ko dati nung nasa GSK pa ako. At pag umabot ang date ng 14 saka 29, magtatanong yan sa akin, Stocks, dumating na ba yung sweldo? Kasi ATM kasi sweldo namin dati. Dumating yung time, tanong sa akin, na-realize ko, hindi na pala ako pumupunta ng ATM para kumuha ng sweldo. Sabi ko, ganun pala maganda. Ang road to financial stability talaga is kung mayroong trabaho ngayon, okay po yan. Wala namang masama dyan. Kaya lang, huwag kang magtagal dyan kasi hindi ka naman aabot ng 80 years magtrabaho. At the age of 60, hindi ka na patatrabahuin. No? Papahingain ka na. Paano pag wala ka ng income? So dapat mayroon kang tinatawag na passive income. Yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Now, balikan lang po natin ulit para mas ma-review natin. Pag sinabing active income, ito yung income na nagdidepende sa active mong trabaho. Job, saka employment, active income po yan. You work hard and trade your time to produce money. Yung passive income, hindi mo kailangan yung oras para kumita. Ito yung income galing sa mga negosyo. Ito yung income na hindi nakatali sa oras.
Ito yung income, no, na galing sa mga leverage. Pag sinabing leverage po, ito yung sinasabi nila na tumutulong sa iyo. Yun po yung leverage. Pag ikaw lang mag-isa magtrabaho, walang tumutulong sa iyo para kumita, kundi sarili mo. Pero pag mayroon kang business, marami kang mga employees, mayroon kang investment, mayroon kang negosyo, yun yung tumutulong para magkaroon ka ng passive income. Na pag-usapan po natin. Dito sa libro na nabasa ko rin, no, mga few months ago, sabi pa ni Timothy Ferris, mayroon daw mga taong mayayaman na hindi nagtatrabaho ng 9 to 5 hours every day. Pero 4 na oras lang magtrabaho per week, pero mayayaman. Posible lang po pala, pwede ka palang magtrabaho kahit 4 na oras lang per week pag ang income mo galing sa passive income. Imposible po magtrabaho ang isang tao na yumaman na galing sa active income yung kita. So hanapin mo talaga yung pagkakataon na magkaroon ka ng income from business or income from investment kasi yun yung passive income. Now, pag-usapan po yan. Yung pinaka ano po, no? Ipakita ko lang meron kasing lumalabas na survey. May 7 rason bakit ang Pilipino kahit gusto nilang magnegosyo, kahit alam nila yung negosyo maganda kaysa magtrabaho, hindi pa rin nagninegosyo, no? May nakalagay po talaga number 1, lack of financial capital. Pang-apat, lack of business experience. So marami pong rason. Mayroong takot mabankrupt, mayroong nagsasabi na yung employment daw, secure income, pero pag nagsarado yung kumpanya, hindi na secure income mo. May nagsasabi, mahirap magpalisensya, no? Registration sa business. So pag-usapan lang po natin ngayon, kasi lahat ng mga nabanggit ko dito, dalawa po yung aking gustong itackle ngayong araw. Yung lack of financial capital saka lack of business experience. Kasi yung mga taxes, yung mga registration, pwede na ko yung kumuha ng mga accountant ngayon para ayusin po para sa inyo yan. Na pag sinabing lack of capital, yung micro-business po, ito yung 3 business na ikikwento ko sa inyo. Yung first type of business dito sa Pilipinas, which is 99.5%, yung mga micro and small medium-sized business. Ito yung mga business po na ang puhunan 3 million. Totoo po. Sabi pa dito sa source natin, sa Senate Economic Planning Office, pag micro business, 3 million po yung asset ng company. Yung puhunan mo 3 million. Paano pag wala kang 3 million? Self-employment po pala yun. Hindi pala negosyo yun. Ibig sabihin, pag 3 milyon pataas at mayroon kang 1 hanggang 9 na employees, yan yung tunay na business. Kaya lang, micro-business pa pala yun. Ang small business po, sabi pa ng Senate Economic Planning Office, nasa 3 milyon hanggang 15 milyon yung puhunan mo. At dapat may 10 to 99 employees ka na. Marami po nagsasabi, negosyante ko, pero ang empleyado niya, 2, 1 lang, at wala pang 3 milyon yung tindahan niya. Hindi po siya business man or businesswoman. Self-employed po siya. Kasi ang businessman po kasi, kahit po 4 na oras lang ang trabaho sa isang linggo, sabi ni Timothy Ferris dun sa libro, kumikita, no? Nasisweldohan niya yung mga tao niya. At pag sinabing medium-sized business, nasa 100 million na. Now, sinong Pilipino po ang may 3 milyon hanggang 100 milyon para magnegosyo? Wala po masyadong maraming Pilipino. So, yan po yung una natin pag-usapan. Itong negosyong ipapakilala ko sa inyo, hindi mo kailangan 3 milyon para magkaroon ka ng start-up sa business. Now, ano pang problema aside from capital? Ang problema pa, walang experience sa business, 50%. In 1 year time, mag-fail, magsasarado. Kaya nga, ang dami pong mga businesses. Dito po sa opisina po namin, dito sa Torres Street, dito sa Davao. Buwan-buwan, no? O every quarter, yung mga kapitbahay namin negosyo, nagsasarado. Bago na naman, may barbershop na naman, may kainan na naman, may spa na naman. No? Mayroong pang burger na araw, nagsarado. Every 3 months, may mga bago kaming mga kapitbahay na negosyante dyan. Yun yung mga small businesses. Mahirap po magnegosyo. Unang-una, kapital. Pangalawa, walang experience sa business, 50% magpifail. After 10 years, 95% sarado. So yun po isang problema sa business. Marami pong mga business na nababankrupt. Now, pangalawa, franchising. Itong franchising po, no, mas maganda kaysa small, medium-sized business kasi meron siyang sistema. Kaya lang, dahil may sistema siya, may pangalan na, tulad ng Jollibee, saka McDonald's, 25 to 50 million naman yung kailangan mo. Maganda yung success rate, 70%. So wag na nating patagalin po ito. Wag na nating i-discuss ng gusto itong franchising kasi wala namang Pilipino
na kunti lang naman Pilipino yung mga may 25 to 50 million pang startup dito sa franchising. Ano yung last na business na gusto ko i-discuss? Ito kahit sino pwede. Yung tinatawag nating direct selling. Pag sinabing direct selling, maraming negative dito. Isa na ako dun, no? Negative po ako sa direct selling nung araw. Akala ko si dati, yung direct selling, magbebenta ako bahay-bahay, kakatok-katok ako, no? Sinarado ko agad yung utak ko hanggang nung nakinig po ako, nalaman ko yung direct selling pala, isang napakanagandang negosyo. Hindi pala ako katok-katok bahay-bahay. Bibili pa ako diretso ng produkto kung saan yung source. Walang mga middlemen. So, ibig sabihin, ako na nag-go-grocery, ako na bumibili ng mga produkto, didiretso ako sa source. Mas marami ako masasave kasi wala akong dinadaan ng mga middleman gaya ng mga advertisement, gaya ng mga endorsement, no? Endorsing fee, galing sa endorsement fee, binabayaran mo yung nag-endorse. Nilagay mo sa SM, sa groceries, kikita ng 10 to 12%. Nilagay sa sari-sari store, another 10 to 12%. So pag nagdirekta ka doon sa manufacturer, no? Malaki yung masisave. Yung pala yung direct selling. Yung direct selling po, negosyo din. Ito yung negosyo, hindi kailangan yung experience. Willing ka lang matutunan. Gaya ako dati, sarado, nung natutunan ko, pwede pala ako magnegosyo dito sa direct selling. Kahit sino pwede maging successful. At ang maganda, itong direct selling, na-improve pa ngayon. May tinatawag tayong network marketing. Negative din ako nung araw dyan. Yung network marketing pala, ito yung improved na direct selling system. Kasi hindi lang ako bibili direct na mas mura. Makakadala pa ako ng mga consumers na bibili ng mas mura at doon ako binabayaran. No? So, expound ko lang konti ano yung network marketing sa direct selling. Pag sinabi pong direct selling, ang capital po dito, yun yung number one problema ng Pilipino, magkano? Yun yung unang tanong. Alam niyo po kung magkano yung budget mo ngayon sa groceries. Yun na yung capital mo. Pinag-aralan ko po kung ano yung budget ng bawat Pilipino na pamilya. Pinakamaliit na budget ng bawat Pilipinong pamilya nasa 3,000 to 4,000 pesos. No? Ito po nung June 29, 2021 na survey. Around 3,000 to 4,000 pesos per month. Yun yung budget ng groceries para sa mga pamilyang Pilipino. Ibig sabihin, kung may 3,000 ka kapatid, nakikinig ka ngayon, yun na yung puhunan mo dito sa direct selling. Dito ka bibili ng groceries. No? Kung 3,000 may yung grocery budget mo per month, yan na yung umpisa mo. No? Paano? Ang maganda dyan, no? Sabi nga, willing ka matuto, pag-aralan mo ano ba yung negosyo. Sabi pa dito sa libro ni Robert Kiyosaki, no? Kung gusto mag-negosyo, mag-aral ka daw. Saan ka raw mag-aral? Sa McDonald's or sumali sa good network marketing company. Huwag daw sa business school. Sabi niya, ang business school kasi, hindi ka binibigyan ng real world business experience. Dito pala sa McDonald's or mag-join ka ng good network marketing company, matututo ka paano mag-business. Kasi dito, bibigyan ka ng real world business experience. So palagay ko, hindi na tayo pwede magtrabaho sa McDonald's. Kasi mga bata at mga estudyante lang tinatanggap dyan. Saan tayo pwede mag-aral? Mag-aral tayo ngayon sa network marketing company na mayroong nakasabi doon, good. Ano ba yung good network marketing company? Mayroong palang bad network marketing company? Nung ginagawa ko itong negosyong ito, nalaman ko mayroong mga bad, mayroong mga good. Paano malaman na good? Maghanap ka na lang para mapashortcut mo para maghanap ng good network marketing company. Hanapin mo yung Direct Selling Association of the Philippines. Itong asosasyon ng mga direct selling dito sa Pilipinas, hindi yan tumatanggap ng membro na hindi good. Lahat po yan, in-scrutinize. Mayroong 2 taon pinag-aralan bago sila gawing bona fide member. At ang maganda po dito, yung pakilala kong negosyo sa inyo, itong DXN International, since 2008, no, nag-apply po siya 2006 sa Direct Selling Association of the Philippines. After 2 years na napag-aralan yung negosyo, paano tumatakbo, noong 2008 po, member na po ng Direct Selling Association of the Philippines, ang DXN International. So pag sinabing good network marketing company, isa lang yung alam kong direct selling company. Ito yung DXN International. Diyan po ako nagkaroon ng business opportunity. At ang maganda po dito sa DXN, hindi lang sa Pilipinas member din po sa Direct Selling Association of the United States of America. Member din po siya sa Direct Selling News Global. So ibig sabihin, hindi lang Pilipinas, hindi lang Amerika. In more than 180 countries po itong DXN International. Present po siya. At ang kagandahan po dito, it's a company that was built in
in 1993, mag-28 years na po tayo. Next year, 29 years na po tayo. Next year, mag-30 years na po tayo. Maganda po dito. No? Paakyat po ng paakyat yung kanyang revenue. Ibig sabihin, it's a growing company. If you are involved in a growing business, pag ginawa mo lang yung negosyo ng tama, you will also grow with the business. Yun yung maganda. So wag kang sumali sa kumpanya na palaos na. Malala nyo yung dati, usong-uso po yung Nokia. No? Nung dumating yung iPhone, palaos na yung Nokia, wala nang bumibili. So saan ka sasali? Sali ka sa business na paakyat. At yung maganda ay yung DXN is a growing business for the last 30 years. Ang maganda pa dito, sabi pa ni Robert Kiyosaki, isang business guru, nire-recommend ako network marketing para sa mga taong walang puhunan. Ito yung mga average people. Kasi it offers an opportunity to build residual income. Ito yung passive income na sinasabi ko kanina, in which the conventional system o yung mga business na conventional, kailangan ng malaking kapital at kailangan ng business abilities. So para po sa mga walang puhunan, sabi pa ni Robert Kiyosaki, ang nire-recommend ko po, network marketing. So ladies and gentlemen, kung wala kang 3 milyon at mayroon kang 3,000 na pang grocery, pwede mo nang gawin yung direct selling o network marketing business. At ang maganda, ang aking i-endorse po, isa lang, DX International. Kasi dito po ako for the last 28 years, 22 years. Ang maganda dito, nasa 180 countries po siya at yung kanyang produkto po ISO certified. Mayroon siyang Good Manufacturing Practice Certification. Mayroon siyang Halal Seal of Approval para sa mga brother Muslims natin. At ang maganda dito, tanggap po siya ng Amerika. Tanggap po siya ng Australia. Tanggap ng Canada. Ito yung countries na napakahirap po, no? Pumasok pag mayroon kang mga produkto na gusto mong ibenta sa mga countries na yun. At ang kagandahan pa po dito, mayroon ka lang 2 gagawin, no? Yung groceries mo, sabi ko na may 3,000 ka dyan, pwede na pang umpisa yan, dito ka na mag-grocery. I-change mo lang yung brands mo ng mga grocery items mo, vitamins mo, sabon mo sa bahay, no? At gawin mo DXN brand, yung mga brand na ginagamit mo sa bahay ngayon. Pag ginawa mo yan, sabi pa ng ating founder, ito yung founder natin, si Dr. Lim Xiaojin, pag ginawa mo araw-araw, itong DXN, ibig sabihin, ginagamit mo araw-araw, dating panahon, magiging negosyante ka na kumikita ng mga milyon-milyon, no? Kaya pakita ko sa inyo mamaya kung sino-sino yung mga tao na ginawa yung DXN, talagang naging milyonaryo. Ito yung mga produktong pwede mong gamitin. Beauty care products, meron tayong noodles, meron tayong palaman sa tinapay, meron tayong beverages like coffee, chocolate drink, meron tayong cereal, meron tayong household care products, sabon sa pinggan, sabon sa sasakyan, sabon sa tiles, sabon sa damit, sabon pa sa vegetable. Meron din tayo para sa mga mahilig magsalad at meron tayong food supplement. Yung food supplement po natin, yan yung mga best seller natin, no? Next yan po yung mga beverages. So hindi ko na po isa-isahin yan. Lahat po yan ginagamit mo araw-araw gaya ng kape, choco, cereal, healthy juice, vitamins. Nagtututbrush ka araw-araw, naliligo ka araw-araw, may shampoo, may bath soap, paglabas mo may lotion, naghuhugas ka ng pinggan araw, nagbibihis ka ng damit at nagbabitamins ka araw-araw. Pag ginawa mo araw-araw yan at umabot ka po ng 1,000 points, kasi yung produkto po natin may mga puntos po yan. No, maintindihan nyo ng gusto yan. Pag mayroon tayong may tinatawag tayong compensation plan na training, may mga points po bawat ng produkto. Yung points po, nako-convert po sa cash yan at the end of the month. At ang kagandahan, 1,000 points po yan po, 3,000 piso po yan. Yun yung average. Kung mas marami kang kinaing produkto o biniling produkto sa DXN, mas malaki po yung points mo, mas malaki po yung conversion niya sa peso. Ang maganda, dahil sa 180 countries siya, magkakaroon ka ng pagkakataon magdigusyo sa iba't ibang bansa. Kasi ang kagandahan, yung sistema po ng DXN, one world, one market. Ibig sabihin, yung buong marketplace ng buong mundo, parang isang divisoria na lang. Parang isang palengke na lang sa bangkiruhan. Yun ibig sabihin ng one world, one market. May sistema na po ang DXN yan for the past 25 years. Ang kagandahan, yung sistema na yan, no, na nagbe-benefit na po kami lahat kasi may mga, ako nakita kanina, may mga business partners tayo galing sa Hong Kong. Mayroon tayong business partners kayo nakikinig galing Canada, galing Australia, galing Middle East. So, ibig sabihin, ang negosyo mo hindi lang sa Cotabato City, hindi lang sa Davao City, hindi lang sa Tagum City, hindi lang sa Cebu City. Sa buong mundo po. Ang maganda pa dito, gawin mo yung step 2. Di ba sinabi natin yung network marketing? Improve system of
Direct selling. Bakit siya improve? Kasi pwede ka na mag-invite. Mag-invite ka ng mga ibang taong gagamit din. At pag umabot, no, ng mga 1,000 points pataas yung kanilang binibili, magkakaroon ka rin ng bagong business partner na kumikita. Hindi lang ikaw ang kumikita. Lahat kayo kikita. At pag nakaimbita ka, kahit isa-isa lang, buwan-buwan, no? Isa-isa lang, buwan-buwan. Kayong lahat nag-imbita, isa-isa, buwan-buwan. Nagulat po ako. Aabot ng 4,096 yung pwede mo maging business partner. Ngayon, maalala mo po yung leverage, binanggit ko kanina, yung katulong mong kumita. Yan na po yung leverage mo, yung 4,000. So, ibig sabihin, dito sa DXN, kahit wala kang 3 milyon, 10 milyon, 100 milyon, pwede ka magkaroon ng mga leverage. Ang leverage ng businessman, employees, sinisweldohan niya, hindi ka naman naghanap ng empleyado. Ang hinahanap mo po dito, business partners. Yung business partners mo po, galing sa iyo hanggang sa lahat ng naimbita, ng mga naimbita mo, magiging leverage mo yan. Ang tanong po dito, mas maraming leverage po, no? Mas marami po yung tsansang mas malaki yung kita. Now, step 1, gumamit. Step 2, mag-imbita ng mga kaibigan mo na magiging leverage mo sa negosyo. Now, paano ka mag-imbita? Unang-una talaga, ito yung problema ng iba. Hindi ako marunong mag-imbita. Pero marunong ka mag-toothbrush. Opo. Marunong ka maligo. Opo. Marunong ka magkape. Opo. Nagbabitamins ka. Opo lahat. Alam mo gagawin mo? Gamitin mo muna yung produkto para pag nagkaroon ka ng personal experience, makakaimbita ka. Kasi isa kang satisfied customer. Pinakamagaling po mag-imbita yung mga taong gumamit ng produkto. Ang dami po kasi akong kaibigan sumali ng DXN. Hindi gumamit ng produkto, walang conviction mag-imbita kasi walang experience. So number 1 po, pag sumali ka dito sa negosyong ito, siguraduhin mo po gumagamit ka ng produkto para po makakaimbita ka. Yan po yung technique. Magkakaroon ka ng credibility. Mahirap kasi mag-share ng product sa iba kung hindi mo ginagamit. Tama o tamang-tama? Tamang-tama po. No? Kahit hindi nyo narinig sinasabi nyo, tamang-tama po yun yung aking nababasa sa mga isip po ninyo. Now, paano ba tayo kumikita? Kumikita po tayo dito saan? Yung marketing cost, distribution cost, advertisement cost, hindi binibigay sa mga artista. Hindi binibigay sa may-ari ng mga groceries. Binibigay po yan sa atin, sa iyo, sa akin, sa lahat ng mga members dito sa DXN International. Doon po tayo kumikita. Hindi po tayo kumikita sa dami ng tao na imbita. Kumikita po tayo sa dami ng mga tao, kahit kukunting tao, na maraming ginagamit na produkto. No? Ulitin ko po, hindi po tayo kumikita sa dami ng naimbita. Kumikita po tayo kahit sa kukunting tao na imbita na maraming ginagamit na produkto. Kaya ikaw mismo, gumamit ka ng maraming produkto para ikaw mismo magkaroon ng good example sa mga naimbita mo. Mahirap po magkaroon ng mga kasama na sinasabi mo, iba yung ginagawa mo. So gamitin mo yung maraming produkto para sila rin nakita nila gumagamit ka ng maraming produkto. Now, sabi ni Robert Kiyosaki, ito, patapos na po tayo. Network marketing industry offers a ready-made business. Ready-made na, hindi ka na mag-iisip ng sistema. Hindi ka na mag-iisip pumunta ng China, ng Thailand para kumuha ng produkto, ibenta dito. Hindi ka na mag-iisip, no? Pumunta sa TikTok para magbenta. Pag may kaibigan kakatabi mo, pwede mo nang imbitahin kung yan gumagamit ng produkto. Ito, ready-made business, hindi ka na pupunta sa business permit bureau. Hindi ka pupunta saan? Hindi ka na kailangan pumunta saan? Sa City Hall para kumuha ng BIR permit. Ito yung ready-made business, sabi pa ni Robert Kiyosaki. Now, pagtuloy po natin. Ito yung mga kaibigan namin dito. Pakilala ko po si Delia Plosios. Si Delia Plosios, sa umpisa yung asawa niya hindi naniwala. Yung asawa niya, no, negative. Ayaw sa negosyo. Gusto na magbenta ng bigas doon sa Tondo. Alam niyo po, after 7 months, buti nilang si Delia hindi bumigay. Hindi po nagpapaniwala sa negatibo niyang asawa. After 7 months po, si Delia Plosios kumikita na ng 72,000 pesos per month. After 7 months. Now, kung ikaw nagtatrabaho ngayon, dagdagan mo yung sipag mo, dagdagan mo yung overtime mo, after 7 months, madadagdagan ba ng 72,000 yung sweldo mo? Tanungin mo po sarili mo. Dito po, pwedeng magkaroon ka ng dagdag na 72,000 after 7 months. Gayahin mo si Delia, ang sinabi niya, no? Hindi ako muuwi hanggang walang bumibili sa akin. Hindi ako umuwi hanggang walang mag-sign up sa akin. Yun po yung motto niya everyday. Lalabas magbenta, lalabas mag-imbita. After 7 months po, 72,000 yung dagdag na kita. Ano pa? Ito mag-asawa, Perdi sa Casimari.
Ang baliktad naman ito, yung babae ang hindi naniwala. Yung lalaki po, dati pong foreman sa isang construction firm. Nag-resign po, ginawa yung DXN, yung asawa niyang babae, bumalik sa Singapore as domestic helper after 1 year. Milyonaryo po ang lalaki after 1 year. Now, tanungin ko po kayo, sa tingin niyo si Marie, nagtrabaho domestic helper sa Singapore, milyonaryo kaya after 1 year yan? Hindi ko po alam. Pero alam ko po, hindi milyonaryo kasi marami akong kaibigan na after 1 year nagtrabaho sa Singapore, domestic helper, hindi pa rin 1 milyon yung kinikita. No? Ano pa maganda? Ito si Boy sa Carosita Bahay. Tricycle driver po, walang pinag-aralan, grade 3 lang. Pero more than 100,000 kinikita buwan-buwan. May bahay sa Cavite, may sasakyan. May bahay sa Coronadal, may sasakyan. Ito naman, taga Davao, security guard. Dati sweldo niya sa security, as a security guard, sabi niya, negative per month. Meaning, hindi pa dumarating sweldo, mayroon nang naniningil sa kanya dahil sa laki ng utang. Dito po, more than 50 to 80,000. Nakabili na po ng Honda Civic itong si Larry Basco. Ito naman, galing o Bolivia, sabi ni Apply Osler kanina. Ito po, isang buong pamilya. Yung total income po nila, 2 milyon mahigit buwan-buwan. At yung mga anak niya, 27 years old po ito si Joel, ito si Mabel, ito si Abigail, no? At ito si Noemi. Lahat po yan Star Diamond. Yung 4 na po yan, may sarili-sariling sasakyan, may sarili-sariling ng mga bahay. At yung anak, yung kanyang 17 years old na kapatid, ang tawag niya the Heredero. So ito po sila, dati po nagtatrabaho sa minahan, itong si Ciprian, itong asawa niya, housewife po. Alam niyo po, Bolivia, mas mahirap pa kaysa Pilipinas. Mas kunti po ang trabaho sa Bolivia kaysa Pilipinas. Mas mahirap po maghanap ng trabaho at mas maliit pong sweldo ng mga taga-Bolivia sa Pilipinas. Bakit po sila yumaman? Dahil po sa negosyong DXN. Na ano pa? Sa Pilipinas po, ang mayaman daw, umaabot ng 192,989 pesos per month ang kinikita. Now, tanungin kita kapatid, umaabot ba ng 192,989.4 pesos ang kinikita mo buwan-buwan? Pag hindi po umabot yan, pagkakataon nyo na po na pwedeng umabot ng 192,000 per month ang kikitain nyo pag ginawa nyo itong DXN. Kung hindi, hindi ko masasabi na darating kayo dito. No? Either nandito po tayo or pagpatuloy natin ginagawa natin, kahit nalaman natin na mayroong DXN na pwede tayong umabot dito, nasa inyo pa rin yung choice, wala po sa akin. Now, isang malang tanong lang, gusto mo mabawasan ng mahirap sa Pilipinas? No? Tanungin ko na lang, huwag na lang sa sarili mo. Gusto mo bang mabawasan ang mga mahihirap sa Pilipinas? Pag yes ang sagot mo, mga kapatid, ang una mong payamanin, sarili mo. Huwag ka muna magpayaman sa iba. Payamanin mo na sarili mo dahil pag napayaman mo sarili mo, may isang pamilyang Pilipino na nabawasan sa kahirapan. Yun na lang. No? Yun na lang siguro ang rason. Kung wala ka pang rason, bakit di mo gawin yung DXN? Dahil pag yumaman ka, may isang pamilya na nabawas sa mga pamilyang mahirap. Na ito na lang, no? Ito, napakinggan ko po. Nasa biyahe po ako nito, pero napakinggan ko sa Facebook. At tinanong ko si Wilma sa mga ibang tanong na hindi ko matanong kasi sa Facebook, di ako may magtanong. Alam niyo po ba mag-asawang ito? Sumali po noong December 2021. Tapos, ang una po nilang pinuhunan, hindi 3,000. Naghanap po sila ng paraan para magkaroon ng 10,000 piso. Yan po puhunan. Siguro kung gusto mo talaga magkaroon ng negosyo, wag ng 3 million ang paghandaan mong ipunin. Kahit 10,000 lang, ang nangyari po dito sa mag-asawang Japet at Wilma, si Japet po isang pulis, no? Isang staff sergeant na pulis. Saka si Wilma po, dati pong housewife, dahil sa 10,000 piso, kumita sila ng 5,000 pesos dito sa DXN. Unang buwan. Tapos po, naging star agent in 45 days. Tapos, nung nalaman yung negosyo paano patakbuhin, after 3 months pa, ngayon po mag-asawang ito kumikita ng 40,000 pesos sa loob. Wala pang isang taon. 40,000 na po buwan-buwan ang kinikita ng mag-asawang ito. Now, kung hindi pa kayo ma-inspire dyan, 10,000 po, pinaghirapan, hinanapan nila ng paraan para umabot ng 10,000. Para mapag-start po sila magbenta, magpaikot ng DXN products, gamitin sa bahay, benta, gamitin sa bahay, benta, mag-imbita. Ganun po. Ngayon po, nasa 40,000 po yung kanilang income this particular month of October. Now, ano pa maganda? Ang maganda po dito, may mga pangarap daw tayo. Kaya lang,
May survey uli ako nakita. Ang kakalungkot po, 8 sa 10 Pilipino wala nang pangarap. 8 sa 10 Pilipino. Dati mga bata, panangarap tayo, kaya lang may trabaho na tayo. Hindi na tayo nangarap kahit pumunta man lang sa Amerika. Hindi, kahit nga Boracay, wala nang pangarap. Wala na. Dahil ang katotohanan, yung sweldo natin, sabi nga doon kanina sa una kong slides, hindi nakakabili ng bahay. Kulang nga sa pagkain, kulang nga sa pamasahe. Ang nakakalungkot dahil wala nang pag-asa, sabi pa nila, 8 sa 10 Pilipino hindi na nangarap. Kaya ako binanggit to ngayon. Sabi ko, ako na muna magsalita dahil gusto ko bumalik tayo mangarap ulit. Pero kailangan natin ng aksyon. Kahit nakita na natin ang solusyon, pero pag wala tayong aksyon mga kapatid, hindi rin makukuha yung pangarap natin. Anong unang aksyon natin? Unang aksyon natin, no? Kung mayroon kang 10,000, gawan mo ng paraan. 3,000 dyan, magpa-member ka, kunin mo yung DXN, grocery card, mayroon ka ng discount doon, mayroon ka ng mga produkto, pwede mo na ibenta, paikutin mo lang, paikutin dyan, 1,000 points na po yan. Sabi pa ni Og Bandido, the greatest salesman in the world. Siya yung author ng libro. Lahat ng pangarap po natin, lahat ng plano natin, lahat ng ating mga gustong maabot, walang kabuluhan yan pag hindi tayo gumawa ng aksyon. Aksyon po ang kailangan. Dahil marami pong nakwentuhan ng DXN, kunti lang po kami umaksyon. After 5 years, nasa trabaho pa rin. After 5 years, nagreklamo pa rin malit yung sahod. No? Nasa choice po ninyo yan kung anong gusto nyo. Tapos maganda dito, ang pinaka-importante nangyari sa akin, hindi naman yumaman ako ng yumaman ng gusto. Ang maganda talaga nangyari sa akin, nagkaroon ako ng oras sa pamilya ko, nagkaroon ako ng pagkakataon makabili ng bahay at mga sasakyan na hindi ko inuutang. Lahat po yan, sabi pa ng tatay ko, huwag kang umutang para magkabahay. Dahil pag nagkabahay ka na utang, habang buhay ka raw magtatrabaho. Yun yung binanggit niya sa akin. Kasi minimum po, 25 years para mabayaran mo yung utang mo sa bahay at hindi pa yun yung dream house mo. Na pa maganda. No? Ang Pilipino daw, one of the great dreams of Filipinos, mag-travel. No? Mag-travel. Nakalagay dito, travel has become the great Filipino dream. So lahat ng mga Pinoy pala gusto mag-travel. Ang problema, hindi nakaka-travel. Alam niyo po dito sa DXN, libre po yung travel. No? Kararating ko lang, magta-travel na naman kami. Tapos pagdating ko, next week, magta-travel na naman kami sa Boracay. Ang dami na po namin na-travel, no? Hindi ko pinapakita to para ipagyabang. Gusto ipakita na totoo po may travel dito sa negosyo namin, dito sa DXN. May oras na rin po ako para sarili ko, hindi puro trabaho. No? Ang maganda, lahat po yan nag-umpisa sa investment kong 3,000 piso at 250. Lahat po yan nag-umpisa sa 3,250. Ang kagandahan po dito mga kapatid, no? Ano po yan, no? Bakit kailangan mo magnegosyo? Ito yung isang rason ko bakit kailangan ko magnegosyo. Kasi nakita ko yung tatay ko, habang lumalaki siya, wala siyang may pamana sa akin. Itong negosyo kasi, pwede mong ipamana sa mga anak mo. Ito mo si Raboy Santos, sa kanyang asawa niya, minana lang nila yung negosyo nila na DXN galing sa kanilang nanay, si Tita Lulu Santos. Alam niyo po ba, kumikita ng 200,000 a month itong si Aboy Santos? Pamana ng nanay niya. Ang kagandahan po dito, si Aboy Santos sa kayong asawa niya, hindi po nagdi-DXN dati. Nung nalaman niya ang DXN, ngayon, ginagawa na yung DXN. Lagi na namin kasama itong mag-asawang ito. Now, kung ikaw empleyado, sa totoo lang po, ito po, ito yung katotohanan kasi, kahit gaano kataas ang posisyon mo, kahit gaano kalaki ang sweldo mo, hindi mo pwedeng may pamana kapag ikaw ay nagretiro o namatay. Dito sa DXN po, may pamamana mo yung negosyo mo, yung kita mo, yung business partners mo sa susunod mong henerasyon, mga anak mo at mga anak ng mga anak mo. Now, patapos na po tayo, no? 1 minuto na lang. Gusto ko lang balikan itong pangarap ng Pilipino. Nalulungkot na kasi dito. 9-year study. 8 out of 10 Filipinos do not have a dream. Now, nung nakita ko yung DXN, alam niyo po ba nung maliit pa ako, gusto ko talaga maging doktor, kaya lang yung tatay ko walang pera. Tatay ko po, laborer. Nanay ko po, public school teacher. May sakit pa. Lahat po ng sweldo nila papunta doon sa gamot ng nanay ko. Anong ginawa ko? Umalis po ako ng Davao, punta ng Manila, nagtrabaho, nag-aral. Pero gusto ko talaga maging doktor kasi may doktor po kaming kapitbahay nung kami nasa Mawab pa. 2 po yung doktor doon. Mayayaman sila, yung pinakamayaman doon sa Mawab. Ang tataas ng pader. Ang dadaming sasakyan. Mga anak nila sa private school, dinadala pa sa Tagum para mag-aral. Sabi ko,
ang yaman talaga maging doktor. Paano maging doktor? Wala kaming pera. So kinalimutan ko po maging doktor. Pero maganda po dito, gusto ko talaga yumaman. Itong DXN po, binigyan ako ng pagkakataon. At ano po binigay sa akin? Pag-asang yumaman. Hope po yung binibigay sa akin ng DXN. Kung nakita ko yung DXN na pag-asa, hindi ko na po pinakawalan. At dahil po dyan sa DXN, ladies and gentlemen, I'm a free man. Hindi na ako gumigising para makipag-agawan ng jeep para hindi malate sa trabaho. Hindi na ako magising umaga para maghanap pa ng trabaho. Dahil ang DXN po, nagagawa ko anytime, all the time. At ano pa, ang maganda, ang oras ko po, pwede kong ilan sa pamilya ko. At ang maganda pa dito, may natutulungan po ako ibang tao na pwede rin yumaman. So with that, mga kapatid, no? I think yun na yung last. Ito pala, maganda, no? Ito naman, nakuha ko sa Chinese proverb. Pag nakinig ka daw sa isang bagay, makakalimutan mo yan. Pero pag nakita mo, maalala mo. Pero hanggang hindi mo ginawa, hindi mo raw talaga maintindihan. So itong DXN po, marami pong kaibigan dito na nag-a-analyze. Hindi pa nakaumpisa. Maraming kaibigan dito na pinakita ko, no? Sabi, tanawon sa nako, paminawon sa nako, no? Pag-aaralan ko muna. Alam niyo kung totoo, maintindihan niyo lang po talaga kung ano tong DXN, kung ginagawa niyo na. Ano una niyong gawin? Magpa-member po kayo, gumamit ng produkto, at habang ginagamit yung produkto, magkakaroon kayo ng sariling experience sa produkto, doon nyo na maintindihan na itong mga taga-DXN, kaya ginagawa yung DXN at ang iba hindi ginagawa dahil hindi talaga nila yung umpisahan. So umpisahan nyo na agad at kung gusto nyo umpisahan, yung mga nag-imbita sa inyo, tawagan nyo, mag-Zoom meeting kayo, magkita kayo para, kayo pwede na kasi magkita para sa Monday po, maumpisahan nyo na agad itong ating negosyo. With that, see you in this business. Maraming salamat sa inyong lahat.